Noong 1970 nang tuluyang maging ganap na tirahan ang infrastrukturang ito, semi-concrete kung aking ilalarawan. Makakapal na yero ang atip ng bahay. Hindi lamang magandang tingnan sa labas, ganun din ang loob nito. May mga iilang antigong kagamitan na pinoprotektahan ng mga naiwang anak sa kasalukuyan. Ito'y matatagpuan sa Barangay Panitian, Sitio Talibacagin, katimugang bahagi ng Isla Paragua. Ano ang kwento sa lugar na ito? Ang lugar na ito ay kilala sa tawag na Talibacagin. Mula sa Purok Bayanihan, aming mubagtasin ang daan upang alamin ang kalagayan ng naninirahan dito. Nadaanan namin ang katatapos lamang naggawa na hanging bridge na nagsisilbing tulay ng mga tao sa tagulan o kahit sa tag-init man. Makikita rin ang daang sementado na mas nakakapagbigay ng kaginawahan sa transportasyon. Sa aking pagpunta ay pasimula pa lamang sumibol ng mga damo sa kapatagan. Ang daan ay matatagpuan sa gitna ng malawak na taniman ng palay, kahit masasabi kong patag ang topografiya ng daan. Maliban pa sa mga nasabi ko, kapansin-pansin rin ang daang tumutuklap at nadudurog na semento sa sementadong daang ito, na indikasyon na kinakailangan suriing muli ang proyekto. Sa sityong ito, hindi matataas ang akyatin. Kung may akyatin man ay may katamtamang taas lamang. Sa lugar ay makakita ka ng mga nagsisitaasang puno ng buri na ginagamit pang atip sa bahay. Noong may namimili pa ng tingting ng buri, ito ay isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao rito. Una naming sasadyaing puntahan ang panglima ng sityong ito ng Barangay Panitian upang malaman ang kasaysayan kung bakit tinawag na Talibacagin. Ang panglima ay may kapangyarihang magsilbing tagkapamagitan sa problema ng kaniyang nasasakupan at mapanatili ang kapayapaan. Sa puntong ito ay naglakad na lang kami dahil hindi na kayang pasukin ng aming sasakyan ang lugar. May nakita kaming bahay sa gitna ng aming paglalakad, kung kaya't nagpasya kaming magtanong na lang muna upang magkaroon ng ideya kung saan matatagpuan ang tirahan ng aming pakay. Mabuti na lamang at kilala namin ang may-ari ng bahay. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Angelisio. Kunting kwentuhan lang ang ginugol namin at muli na kami nagpatuloy sa paglalakbay. Narating namin isang kubo at dumaan muna kami upang makipagkwentuhan sa galaba rito. Itinanong ko na rin kaagad kung saan matatagpuan ang taong hinahanap namin. Sinubukan ko na rin kaagad ang tubig mula sa bumba kung ito ba ay hindi amoy kalawa. Ayon sa naglalaba rito, ito ay pinagkukunan ng malinis na inuming tubig. Napansin ko rin ang mga batang kasama namin. Isa sa kanila ay naging guro ako nang ako'y on-call teacher pa. Batay sa wika ng kakwentuhan naming estudyante ng Panitian National High School, ang bumbang ito ay hindi natutuyuan sa panahon ng tag-init. Tumagal muna kami ng ilang minuto upang makipagkwentuhan at para makapagpahinga na rin. Napansin ko ang mga kabataan dito ay hindi takot sa mga taong bumibisita sa kanilang lugar. Nagpapahiwatig lamang na civilized na ang mamamayan dito. Sinamahan pa kami ng mga batang ito na hanapin ang taong nais naming makausap. Napakapayapa ng lugar nila. May mga malalawak na kapadagan na pwedeng maglaro ng maro, sleeper games at mag-camping. Nagtatawanan kami habang naglalakad kahit mataas na ang sikat ng araw. May nakasalubong kami na isa sa nakatira rito at nalaman ko na tatay niya ang aming hinahanap. Sumubok akong magpanayam ngunit hindi niya alam ang sagot sa aking katanungan, kaya nagpasya na lang kami na magpatuloy na lamang. Ang pakay namin sa paghahanap sa panglima sa sityong ito ay upang alamin ang kwento kung paano nabuo ang salitang Talibacagin na ginagamit ng pangalan ng lugar na ito sa kasalukuyan. Nakausap ko ng personal ang panglima ng katutubong Palawan sa lugar na ito patungkol sa kasaysayan kung paano nabuo ang salitang Talibacagin. At ito ang aking panayam. Bakit nga po tayo naging... Ay, naloading ka. Ulitin ko po yung tanong ko, bakit nga po pala nabuo yung salitang Talibacagin sa lugar na ito? Ganito yan po. Ang sabi ng mga matatanda at sa mga kalululuan namin na dahil matawag ng Talibacagin, wala siyang study dito. Oo. Bagkos na parang nasawa na yung mga matatanda, tinalian na lang siya. Tinalian na lang Para siya. maging study siya dito sa lugar na ito. Kwento niya pala, yung meron nakatira dito, tapos yung parang palipat-lipat Oo, siya. palipat-lipat walang study. Hindi siya steady. Para mag-stay na lang siya dito, tinalian na lang siya. Tinalian na lang siya.
Ayon sa pagkukwento ni tatay, noong unang panahon mayroong pamilya na nakatira sa lugar. Subalit mayroon silang anak na paulit-ulit na palipat-lipat ng tirahan kung kaya't naisipan ng pamilya at kamag-anak na talian na lamang nilang anak upang mapanatili sa isang lugar. Sa salitang talibakagin, ang tali ang ibig sabihin ay tinali. Bakagin, tumutukoy sa lugar kung saan tinali ang taong palipat-lipat ng tirahan. Kalaunay, naging bansag ng taong ito ang salitang talibakagin. Ngunit sa paglipas ng panahon, dito hango ang salitang talibakagin na nagmula sa lingwahe ng katutubo nating Palauan. Ngunit hindi lamang kasaysayan ng talibakagin ang nais kong ipakita sa inyo. Ating bisitahin ang bahay na matagal nang naitayo sa sityong ito. Mga 1 taon at kalahati na rin ang lumipas nang ito'y binisita ng mga mappers ng Sofronio Española sapagkat ito ay kasali sa kwalifikasyon bilang isang ancestral house. Sa tulong ni Tito at pinsan ko, sinamahan nila akong pasukin ang bahay upang personal ko itong makita. Sa pangunahing pintuan ay bumungad na kaagad ang mga rehas na kahoy na nagpapahiwatig na may tindang naganap noong buhay pa ang aming lolo at lola. Makikita rin ang mga larawang nakapinta sa pader at pintuan na hanggang sa ngayon ay nananatili. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga obra na katulad ng mga ito. Dagdagan pa ng mga chandelier na nakabitin. Dito pa lamang ako sa ibaba ngunit namamanga ako sa lawak na espasyo ng bahay. Talagang matibay ang pagkakagawa ng bahay na ito at halatado namang kalidad ang kahoy na ginamit. Nakita ko rin ang tungkod ng aming lula. Gayon din ang mga naiwang display sa bahay. Pagkatapos kong kumuha ng video sa unang palapag, ay agad din naming inakyat ang ikalawang palapag ng bahay. At dito naman matatagpuan ang mga kwarto sa bahay na ito. Ayon sa kwento ng aking pinsan, naabutan niya pa na sa tablang sahig na ito ay mayroong carpet na nakalatag pa noon. May kingke at mga hanger pa akong nakita rito. Inisa-isa ko ring puntahan ang bawat kwarto ng bahay. Sa bawat silid ay may mga bintana na gawa sa kahoy at ang division ng kwarto ay gawa sa kahoy at plywood. Ngunit sa ngayon ay unti-unti na rin nasisira. Ang bahay na ito simula nang namatay ang aming lola ay tuluyan nang wala nang tumira. Batay sa kwento ng iilan, may mga oras na may naririnig na ingay at kababalagan sa bahay. Pagkatapos kong libutin ang itaas na bahagi ng bahay ay tuluyan na rin akong bumaba. Mula sa hagdan ay bumubungad agad ang hapagkainan at gayon din ang kusina nito. May nakita pa akong 2 banga sa kusina na tuluyan namang naalala ko ang aming banga noon. Na kapag aming iniimbakan ng inuming tubig ay tila din na kailangang bumili ng ice sapagkat lumalamig ang tubig sa banga. Pagkatapos kong masilay ang loob ng bahay ay lumabas na kami ng pinsan ko. Itinuro niya naman sa akin ang malapagong na bato sa harap ng pintuan ng bahay na sobra ko namang ikinatuwa. Sa una, halos hindi ako maniwala sapagkat iniisip ko na baka sinadya itong gawin upang maging display. Ngunit sa kwento ng pinsan ko, ito'y nahukay lamang na hanggang sa ngayon ay nanatiling parte na ng kwento ng ancestral house na ito. Natapos namin ang paglalakbay ng may ngiti sa labi. Napagod man sa paglalakad ngunit sa mga nadiskobring bagong bagay at kaalaman ay mananatili sa aming isipan. Ito ang kwento ng Sitio Talibakagin. Hanggang dito na lang ang aking vlog at patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking mga video. Paalam!